ang mga tao, meron ba kayang relasyon na may forever? Nako meron pa siyang mga mga angels pa siya. Ito na yung pinakahintay ko sa pagkakataon na magawa ko yung matamis mo. Talaga? Diyos ko! Alam ko. Hindi ko expected nung nangyari Alam mo talaga po. to. Dear Wish ko lang, ako po si Zaldi, 58 years old na po ako. Wish ko sana'y matulungan niyo ako na tuparin ang pangako ko sa isang taong napakahalaga sa akin. Siya po si Josie. Matagal na po kaming magkasintahan at kung pagsubok lang ang pag-uusapan, abay marami na po kaming pinagdaanan. Isa na rito ang mahiwalay kami ng ilang dekada. Pero ngayon, muli po kaming pinagtagpo ni Cupido. Siya si Zaldi, isang matikas na binatilyo mula Bicol na nakipagsapalaran sa Maynila para makatulong sa pamilya. Dahil undergrad pa noon ang binata, nagtrabaho muna siya bilang security guard sa isang subdivision para may pantustos siya sa araw-araw. Sakay ng kanyang bisikleta, araw-araw pinapatrolya ni Zaldi ang buong subdivision para masiguradong safe lahat ang residente rito. Nag-duty po ako noon sa isang subdivision. Tapos naka-assign po ako na yung roving guard. Tapos nagbabike po ako. Ang hindi alam ng binata, ang mismong bisikletang yon ang magsisilbing pain para matagpuan niya ang isang binibini na tuluyang magpapabago ng kanyang buhay, si Josie. Di ganun nga na gusto kong matuto mag-bike. Lapitan ko siya, sabi ko baka pwedeng manghiram ng bike. Wala naman siyang tinanggi, kaya sabi niya, sige, kung gusto mo, turuan pa kita. Sabi niya ganun. Iba yung naramdaman ko sa kanya kasi pagtingin ko sa kanya, so, parang ko sa isip ko, wow, ito na yung parang dream, ko, yung babae na para sa akin. Naramdaman ko talaga na siya talaga yung hinahanap ko. Hindi lamang bike ang ipinahiram ni Zaldi noon, pati ang kanyang oras, inilaan niya sa babaeng nagpabilis daw ng tibok ng kanyang puso. Gusto ko araw-araw makikita ko siya parang hindi kumpleto yung araw ko pag hindi ko nakikita siya. Kaya lagi akong pumupunta sa kanila. Pag naka-duty ako. Napadalas na rin ang pagdalo ni Zaldi sa bahay ni na Josie. Pero imbes na silbato at batuta ang hawak ni binata, eto at bulaklak at tsokolate na ang lagi niyang tangan. Magdadala ng bulaklak, tapos chocolate, yan ang sign ng panliligaw sa mga babae. Naisip ko po na parang lupa lang po ako, parang langit siya sa katayuan namin na gano'n. Kaya hindi po pinupursige yung ko. Basta gusto ko lang iparamdam sa kanya yung nararamdaman ko. Parang idinikta na nga raw ng langit na tuluyan silang magkapalagayan ng loob. Hindi kasi inaasahan ni Zaldi na papayag si Josie na maging kasintahan niya kahit hindi pa niya mahanap ang lakas ng loob para sabihin ito sa dalaga. Parang hindi ako marunong manligaw eh. Tapos parang pinapakiramdam ko lang sa kanya yun. Ganon na parang pinapahiwatig ko lang sa kanya. Tapos isang araw nagulat nga ako na sinabi niya na kami na daw ganon. Napalundag po ako noon eh. Kung yun daw ang kahulugan ng in love na parang nakalutang sa ulap ang mga paa ni Zaldi, ayaw niya na raw muling tumuntong sa lupa. Wala na nga raw umaga na hindi maganda ang gising ng binata dahil alam niyang may dadalawin siyang kasintahan na mahal niya.
naging maganda po yung lakad na aming relasyon kasi naging inspirasyon ko po siya kasi siya yung parang siya yung buhay ko eh. Parang nakasandal ako sa kanya lagi. Parang wala na akong hahanapin pa para sa akin. Basta nandiyan lang siya. Pero katulad ng halos lahat ng love story, hindi rin nakatakas ang magkasintahan sa mga pagsubok. Dumating kasi ang isang pagkakataon na susukat kung gaano kamahal ni na Josie at Zaldi ang isa't isa. Nagpaalam siya na pumunta ng Taiwan. Tapos, sabi ko, sige, kung yun talaga yung pangarap mo, wala akong, hindi kita pipigilan kasi mahal kita eh. Yung trabaho ko, palipat-lipat. Minsan hindi ko na babasa yung mga sulat niya, naiipon ng ganon. Siguro, medyo na rin siya na hindi ko tinasagot ganon. Kaya nawala na yung komunikasyon namin. Nawala sa piling ni Zaldi ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Ika nga, ito raw ang unang heartbreak niya. Kulang na nga lang daw, tuluyan na siyang takasan ng katinuan dahil sa labis na pangungulila. Ang mga buwan ay naging taon, ang mga taon ay naging dekada. Bawat panahon na dumaraan, latay sa puso ni Zaldi sa pagkakalayo sa kanya ng kasintahan. Pag nadadaanan ko yung mga lugar na pinapasyaran namin, hindi ko napipigilan sa sarili ko, napapaluha ako, gano'n. Tapos inisip ko baka masira yung ulo ko. Kaya lumipat ako ng ibang lugar na hindi ko makita yung mga lugar na pinagpupuntahan namin noon. Kung walain sa isip ko siya kasi wala na, hindi ko na siya na babalitaan, gano'n. Wala na sulat. Pero hindi nangyari kasi lagi siyang nasa puso ko eh. Tapos lagi ko siya napapanaginipan, gano'n. Pag winawala ko siya sa isip, pag natulog ako sa gabi, biglang papasok yung siya na napapaginipan ko siya. Almost 35 years na wala kaming communication, ganun, sulat, wala. 2014, nang ma-diagnose si Zaldi ng stage 4 cancer. Doon siya nagpasya na kung sakaling tatalunin siya ng kanyang karamdaman, ayaw niyang iwanan ang mundo nang hindi muling nasisilayan ang tanging babae na nagpatibok ng kanyang puso. Muli kayang pagbigyan ng kapalaran si Zaldi? Wish ko lang. Nagkasakit po ako ng prostate cancer. Umuwi na ako rito sa Manila kasi sa isip-isip kong mamatay ako ron, wala naman akong kamag-anak doon. Wala akong kapatid. Dito ako sa Manila paggamot. Tapos nung gumaling po ako nung sinabi ng doktor na tapos na yung chemo ko nung June 25. Tapos nung July 1 birthday ko, mga July 3 siguro, nahanap ko siya sa Facebook. Nung unang message ko, hindi niya isinasagot. Tapos nag-visit sa uli na in-explain ko nangyayari sa akin, gano'n. Hindi yung love life ko. Sa kanya po sinagot na gano'n. Tapos mula po noon, lagi na kami nag-chat-chat, gano'n. Nagkakausap. Tapos sabi niya po, gusto mo bang lugtungan po yung naputol natin yung relasyon? Sabi ko, siyempre naman. Kasi ikaw pa rin nasa puso ko. Kaya gano'n, nung August 13, nakita po kami dito sa Luton. Sa Luton nga kami nagkita.
nervous. Tapos nakita ko rin na, kasi hindi naman siya dating payat. Since na nagkameron nga siya ng sakit, yung medyo na ano siya, na ano yung katawan niya. Nervous din ako. After, sabi ko, nako, kung kailan tayo tumanda, saka tayo nagkita ulit ngayon. 58 years old na ngayon si Zaldi. 60 years old naman si Josie. Pero nga bang mali kung magpasya ang dalawa na ipagpatuloy ang naudlot nilang pagmamahalan? Ang buhay pag-ibig ko ngayon ay makulay po. Dahil nakita ko na po siya ulit. At saka, lagi kong dinadalangin talaga na yung magkita kami ulit. Kaya ngayon, masaya po ako. Kumbaga na-revive. Natutulog na na puso. Tapos biglang nagising. Sabi ko, nako, kung kailan ako naging senior, ngayon pa ulit ako umibig. Di ba, imagine after how many years, almost 4 decades, walang makakapagsabi na magkikita ulit kami kasi wala talagang communication. Sabi ko, ang tagal natin hindi nagkita. Kaya miss na miss kita. Hinakap ko po siya. Masaya ako na magkita kami na parang nadugtungan ulit yung naputol namin na na relasyon. Kasi talagang yung, kumbaga, ito ang tinatawag na destiny. Madalas na sinasariwa ni Zaldi at Josie ang masasayang alaala ng kanilang nakaraan. At kung saan nga ba patungo ang kanilang love story, kailangang balikan ang isang bagay na tila na ipangako na ni Zaldi noon na hirap naman daw siyang tuparin ngayon. Opo, magpaplano po kami muna pagkasal tapos napakahalaga po kasi yung ipinangako ko sa kanya noon, may sasaitupad ko na, may bibigay ko na sa kanya yung ipinangako ko sa kanya na kasal noong kami ay bata po. Hindi po matuloy-tuloy ang aming kasal dahil kulang po kami sa financing. Alam mo, Zaldi, dahil nagpasya ka na gusto mong kapiling si Josie araw-araw, sino ba naman kami para hindi pa ibigay sa'yo ang nakakakilig na hiling mo? Dahil kakambal ng hiwaga ng tunay na pag-ibig ang katuparan ng isang taimtim na panalangin. Relax ka lang, Zaldi, at sagot na namin ang lahat. Love, sana noon pa nagkita tayo na bata pa tayo kasi yung mga pangarap natin noon. Pero hindi pa rin huli ang lahat. Mayroon pa rin oras para sa atin. Patuloy natin yung mga pangarap natin. Mahal na mahal ko po siya. Hanggang sa kahuli-hulihan po ng aking buhay. Ibibigay ko po sa kanya. Wish ko lang. Bibisitahin ni Zaldi si Josie sa araw na ito at kompleto raw ang bitbit niyang pampakilig. Pero haharangin ka muna namin ha, dahil may sorpresa kami para sa'yo. Nandito po tayo ngayon sa makasaysayang syudad ng Maynila para ipagdiwang ang makasaysayang pagmamahalan ni Zaldi at Josie. At dahil matagal ng pangarap ni Loverboy na maiharap sa altar ang nag-iisang Juliet ng kanyang buhay, ibigay natin sa kanila ang pinaka-minimiting dream wedding. Halikayo't samahan kaming sorpresahin si Tatay Zaldi. Ay, Tatay! Hello ba? Talaga naman ha? Sweet naman. Sa kayo papunta tayo? Kay Joseph po. Ba? Alam niyo ba kung bakit kayo nandito? So, kayo ay nasa wish ko na. At nandito po kami para tulungan kayong tuparin yung matagal niyo ng wish. Ano ba ang wish niyo? Ano po, yung magpapakasal muna kami. So ngayon, anong nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na talagang gawin na talaga ito? Yung pagmamahal ko po sa kanya. Pero sigurado ba kayo makukuha niyo yung matamis niyang oo? Opo. Tayo itong plano natin. Opo. Siyempre, alam namin, matagal niyo nang minimiti itong dream wedding, di ba? So, siyempre, kami ang magiging kakutsaba niyo dito sa pagtupad nitong dream wedding niyo. Kaya,
samahan niyo po kami tapos sabay-sabay nating tuparin itong pangarap niyo po. Apo, sir. Maraming salamat po. Pero tay, atin-atin lang to ha. Apo. Huwag niyo i-text yung ibang tao, wala makakaalam naman. Apo. Talagang secret po natin ito tay ha. Para exciting, di ba? Surprise ito. Si Zaldi, hindi na raw pang boyfriend material. Handa na kasi siyang maging mister ni Josie. Dahil game na game ang ating kasabwat, simulan na natin ang plano para sa kanilang road to happily ever after. Kasama ng Wish Ko Lang ang team ng Our Memories Last Forever para i-organize at ilatag ang pinakamahalagang moment sa love story ni Zaldi at Josie. Hello, Tay. Good morning. Yes po. Kami po ang Our Memories team po. Bali kami po yung mag-handle ng kasal nyo para bukas. Tay, may mga ka ba? May mga gusto ka bang gawin or gusto mong design during sa reception nyo or sa ceremony nyo? Pero yung kulay niya yung gray. Mula sa wedding gown, cake, bulaklak, color motif, at mga bisita, talaga namang hands-on itong si Zaldi. All set na para sa big day! Pero teka, ang groom-to-be ay handa na nga. Pero si Josie, walang kaalam-alam sa pinagkakaabalahan ni Zaldi. Kaya kailangan may proposal munang maganap. Dito sa isang sikat na park sa Baguio, nakahanda ang gagawing proposal ni Zaldi kay Josie. Nakakaramdam na raw ng kaba si Zaldi sa mga oras na ito dahil unti-unti nang nangyayari ang dati pinapangarap niya lang. Masaya po dahil matutupad na rin yung mga pangarap ko sa buhay na pagkakasalan ko yung pinakamamahal kong babae. Sure na sure po ako na oo ang sasagot ni Josie sa ipropose ko sa kanya mamaya. Sana makuha ko ang matamis mong ulap. Nahihiwagaan na si Josie kung bakit namin siya dinala rito. Hanggang sa ilang sandali pa ay may natatanaw na si Josie. Nako meron pa siyang mga may mga angels pa siya. Ang mga bisikleta sa paligid ang nagpapaalala kay Josie ng unang pagkikita nila ni Zaldi. At ngayon, sa pagtatagpo nilang ito, isang mahalagang tanong na ang bibig kasi ni Zaldi sa kanyang harapan. Kahintay ko sa pagkakataon para ibigay ko sa iyo ang tagal ko nang hinihintay. Yes. Sana makuha ko yung matamis mo. Yes. Ito na ang hinihintay ko, Jesus. Thank you. I will marry you. Yes na yes. Imagine after, almost, 40 years. Tapos nangyari ito ngayon, talagang misa panaginip, misa wala. Hindi ko na alam na mangyayari pa ito. Maraming salamat, love. At tinanggap mo ako ng buong puso. Siyempre, dapat mo na rin malaman, Josie, kung ano talaga ang pakay ng aming grupo. Diyos ko! Hindi ko expected na mangyari talaga to. Yun ang sabi ko, walang imposible sa Diyos. God will make a way. Talaga. Success! Nakuha na nga ni Zaldi ang matamis na oo ng kanyang love. Tears of joy. Pasok na mga kasabwat sa misyong ito. Thank you. So, siya na pong bahala po sa inyo ngayon. So, sundin nyo lang po kung sasabihin. Yeah, okay. Thank you, Ben. Ano po? Oops! Josie, wala ka ng kawala ha. Bihag ka na ni Zaldi at ng aming team sa araw na ito. Thank you. Ituloy-tuloy na natin ito dahil ang inyong dream wedding ay ngayong araw rin mismo magaganap. Para sa most important event ng inyong pag-iibigan, ay kailangan nyo munang maghiwalay sa ngayon, Zaldi and Josie, ha? Nagsimula na ang preparation ng dalawa.
Ang Team Bride ay abala na sa pag-aayos kay Josie na tila nasa Cloud9 pa rin. Siyempre, hindi magpapatalo riyan ang ating groom na talagang pinaghandaan ang araw na ito. Para maging mas memorable ang araw na ito sa ating lovebirds, naghanda kami ng mga simpleng regalo nila para sa isa't isa. Salamat po. Love, maraming salamat sa pagmamahal mo sa akin. Wala akong masabi salita sa sobrang pagmamahal. I love you very much. Till death do us part. Good luck, love. Josie, forever. Love, simula sa araw na ito, sana lagi tayong masaya at pinanako ko na mamahalin kita habang ako'y nabubuhay. Nagmamahal. Saldi. Kasado na ang lahat. Nasunod ang lahat ng pinapangarap ni Zaldi para sa kanilang dream wedding. Dumating na nga ang best day ever ni Zaldi at Josie. Ready na silang magpalitan ng I do sa isa't isa. Yes! After 37 years. Ito na. Lord, thank you. At sa aking future hubby. I love you. Love, invite mo ako. Dito na ako. Wish ko lang. Bukod sa makasaysayang wedding proposal ni Zaldi sa Burnham Park, sinigurado namin habang buhay ring babalik-balikan ni Zaldi at Josie ang mga alaala ng natatanging araw na ito. Sama-sama nating tunghayan ang engranding sorpresa namin para sa ating newlyweds. Tinatanggap mo bang na maging kabiyak ng iyong puso sa habang buhay? Opo, tinatanggap ko po. Alizalde, tinatanggap mo ba na maging kabiyak ng iyong puso sa habang buhay? Opo, Pastor. Unang ikaw ay susundan. Pag-ibig sa iyo, titigil lang sa paghinto ng Love, maraming salamat sa pagmamahal mo. Talaga, I love you very much till death do us part. Mahal, simula ngayon, hindi na tayo maghiwalay. But wait, there's more! Inibita rin namin ang paboritong singer ng mag-asawa, si Claire de la Fuente, para haranahin sila. May kasabihan dyan eh, pakahaba-haba man daw ng posisyon, sa simbahan din ang tuloy. Ayan, di ba? Kaya ngayon, ganda-ganda mo, mami. Hindi pa ko sa'yo. Kasi may forever ka na. Parang fairy tale daw ang kwento ng pag-ibig ni Zaldi at Josie. Nagsimula sa once upon a time na nauwi sa happy ending. Pinadama at pinaalala nila sa atin kung bakit masarap pagmahal, lalo na kung nahanap na natin ang tunay na kahati ng ating puso. At mula po uli sa amin sa Wish Ko Lang, congratulations at best wishes! Ang sikreto raw para maging forever ang ating love story, kailangang handa tayong magsikap at magtiis para sa ikasasaya ng ating minamahal. Patuloy po kayong lumiham o mag-message sa aming Facebook account o mag-email ng inyong kwento at kahilingan. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang. May pag-asang buhay, may pag-ibig na tunay.